Sa bawat yabag na palapit sa kanyang pinto, tila isang martilyo ang pumupukpok sa dibdib ni Esperanza Santillan. Hindi ang lakas ng mga hakbang ang nagbibigay sa kanya ng takot, kundi ang bigat. Mayroon itong awtoridad, isang lamig na gumagapang mula sa sahig na gawa sa nara, umaakyat sa kanyang mga binti hanggang sa manlamig ang kanyang buong katawan. Kilala niya ang mga yabag na yon. Pag-aari iyon ng taong nagbigay sa kanya ng magandang silid sa isang malaking mansyon, ngunit kinuha naman ang kanyang kalayaan. Napayakap si Esperanza sa kanyang sarili, hinahaplos ang manipis na tela ng kanyang bestida. Mula sa kinauupuan niyang silya sa tabi ng bintana, tanaw niya ang malawak na hardin. Ang mga ilaw na nakasabit sa mga puno ay parang mga bituin na nahulog mula sa langit. Ang mga tawa ng mga bisita na nakasuot ng mga magagarang damit ay maririnig na parang isang malayong musika, isang magandang tanawin, isang masayang pagdiriwang. Ngunit para kay Esperanza, ang bintana ay hindi isang daan palabas, kundi isang salamin na nagpapaalala sa kanya na siya ay isang dayuhan sa sarili niyang mundo. Dahan-dahan niyang kinuha ang isang maliit at kupas ng litrato mula sa bulsa ng kanyang bestida. Sa larawan, isang batang lalaki na may malaking ngiti ang nakaakbay sa kanya. Ang kanyang Marco, ang nag-iisa niyang anak. Marco, anak, bulong niya habang hinahaplos ng kanyang nanginginig na daliri ang mukha ng bata sa litrato. Kamusta ka na kaya? Miss na miss ka na ng mama. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata at bumagsak sa lumang larawan. Mabilis niya itong pinunasan. Ayaw niyang masira ang nag-iisang bagay na nagbibigay sa kanya ng lakas sa loob ng malamig na silid na ito. Ito ang kanyang buhay ngayon. Isang siklo ng paghihintay, pangungulila at takot. Huminga siya ng malalim nang ang mga yabag ay tuluyan ng huminto sa tapat ng kanyang pinto. Narinig niya ang mahinang pagpihit ng seradura. Bumukas ang pinto. Si Clarice, ang asawa ni Marco, ang tumambad sa kanya. Nakasuot ito ng isang mamahaling itim na bestida. Ang buhok ay perpektong nakaayos at ang mga labi ay may kulay ng dugo. Ngumiti ito, ngunit ang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Sa mga mata nito, naroon ang parehong lamig na nararamdaman ni Esperanza sa buong silid. Good evening, Mama, bati ni Clarice. Ang boses ay matamis, ngunit may bahid ng panunuya. Dala-dala nito ang isang tray na may lamang isang mangkok ng kanin at kaunting gulay. Ipinadala ko na po ang hapunan ninyo. Inilapag ni Clarice ang tray sa maliit na mesa. Ang amoy ng pagkain ay hindi nakagutom, bagkus ay nagparamdam lamang lalo kay Esperanza ng kanyang kalagayan. Isang preso. Salamat, mahinang sagot ni Esperanza. Hindi tumitingin ng diretso sa mga mata ng manugang. Itinago niya ang litrato sa kanyang likuran. Lumapit si Clarice sa bintana at sumilip sa kasiyahan sa hardin. Ang saya nila, hindi ba? Maraming importanteng bisita si Marco, mga business partners mula sa iba't ibang bansa. Kailangan naming siguraduhin na maganda ang imahe ng pamilya Santillan. Tumangulang si Esperanza. Alam niya kung ano ang ibig sabihin ng mga salitang iyon, ang imahe ng pamilya. At sa imaheng iyon, siya ay isang mantsa na kailangang itago. Isang lumang litrato na hindi na bagay sa makabagong sala. Napansin ni Clarice ang balabal na nakasampay sa sandalan ng silya ni Esperanza. Isa itong luma, ngunit dekalidad, na balabal na gawa sa lana. Regalo pa ng kanyang yumaong asawa. Ano ba naman yan, Mama? Sabi ni Clarice, sabay hawak sa balabal na para bang nandidiri. Ang luma na nito, hindi na nababagay sa isang Santillan. Baka kung ano pang sabihin ng mga katulong kapag nakita nila ito. Bago pa man makasagot si Esperanza, aksidenteng natabig ni Clarice ang baso ng tubig sa tray. Ang malamig na tubig ay tumapon, direkta sa paboritong balabal ni Esperanza.
Oh my! Kunwaring gulat na sabi ni Clarice. I'm so sorry. Ang clumsy ko naman. Napatayo si Esperanza. Ang puso niya'y tila pinipiga. Ang balabal ko. Hayaan niyo na yan, Mama. Bibilan ko na lang kayo ng bago. Mas maganda, mas mahal. Sabi ni Clarice, sabay kuha ng basang balabal at walang awang inihagis ito sa isang sulok. Ang clumsy ninyo talaga. Tingnan nyo, nabasa tuloy ang sahig. Napayuko na lamang si Esperanza. Ang init ng mga luha ay muling namuo sa kanyang mga mata. Hindi ang balabal ang iniiyakan niya, kundi ang alaala na dala nito, ang huling yakap ng kanyang asawa, at ngayon, binaboy na iyon. Naramdaman niya ang paglapit ni Clarissa sa kanya. Ang pabango nito, na dati amoy bulaklak, ngayon ay parang lason sa kanyang pangamoy. Bukas, bulong ni Clarice, ang boses ay nagbago na. Wala nang pagkukunwari. Ito na ang tunay na boses ng demonyo. Mas malaki ang party. Isang mahalagang anunsyo para sa Santillan Holdings ang gaganapin dito mismo sa bahay. Tumingala si Esperanza. Bakas ang takot sa kanyang muka. Hinawakan ni Clarice ang kanyang baba. Ang mga daliri nito ay mariin. Gusto kong maintindihan ninyo, Mama. Bukas, mananatili kayo sa silid na ito. Walang lalabas. Walang iimik. Kahit isang ubo, ayokong marinig. Binitiwan ni Clarice ang kanyang baba nang marahas. Marco will not like it if something ruins his big day at ayoko ring masira ang araw niya. Dagdag pa nito, sabay talikod. Maliwanag ba? Hindi makasagot si Esperanza. Ang lalamunan niya ay tila may nakabara. Tumango na lamang siya habang ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ngumisi si Clarice bago isara ang pinto. Good. Magpakabait kayo, Mama, para sa ikabubuti ng lahat. At muli, narinig ni Esperanza ang pagpihit ng seradura. Siya ay muling nakakulong. Napaupo siya sa sahig, sa tabi ng basang-basa at ngayong marumi ng balabal. Niyakap niya ito ng mahigpit na parang niyayakap ang multo ng nakaraan. Sa labas, ang musika at tawanan ay lalo pang lumakas. Isang malupit na paalala ng mundong hindi na siya kabilang. Mula sa ika-40 palapag ng Santillan Tower, tanaw ni Marco ang kumukutitap na liwanag ng Makati. Para itong dagat ng mga alitap-tap na yumuyuko sa kanyang paanan. Napabuntong hininga siya at isinandal ang likod sa kanyang mamahaling leather chair katatapos lang ng isa na namang board meeting. 8 oras na walang tigil na diskusyon, sigawan at pirmahan. Pero sa huli, nakuha niya ang deal. Ang Santillan Holdings na ngayon ang may hawak ng pinakamalaking shipping line sa bansa. Inikot niya ang kanyang leeg. Pilit na pinatutunog ang naninigas na mga ugat. Tahimik ang opisina. Masyadong tahimik kumpara sa gulo ng isip niya. Kinuha niya ang baso ng whiskey sa mesa at uminom ng kaunti. Ang guhit ng alak sa lalamunan ay nagbigay ng panandaliang init, pero hindi nito naalis ang pagod na nakabaon sa kanyang buto. Biglang umilaw ang kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa. Ang pangalan ni Clarice ang lumabas sa screen. Napangiti si Marco. Sa gitna ng lahat ng stress, ang asawa niya ang pahinga niya. Hello, love? Sagot niya pilit na pinapasigla ang boses. Hi, honey. Did I disturb you? Ang boses ni Clarice ay malambing, parang musika sa kanyang tainga. Tumawag lang ako para i-remind ka na huwag kang magpapalipas ng gutom. Alam kong busy ka. Napapikit si Marco, ninanamnam ang pag-aalala ng asawa. Ikaw talaga. Huwag mo akong alalahanin. Katatapos lang ng meeting. Huminto siya sandali at ang kanyang tingin ay dumako sa isang silver frame sa gilid ng mesa. Si Mama, kumusta siya? Sa kabilang linya, narinig niya ang mahinang tawa ni Clarice. Naku, yan talagang mama mo. Alam mo bang ang kulit kanina? Nagpumilit na magluto ng adobo para sa dinner. Sabi ko magpahinga na lang siya, pero ayaw magpapigil
Ayun, sarap na sarap sa pagkain niya kanina. Ngayon, mahimbing na ang tulog. Nakahinga ng maluwag si Marco. Ang bigat sa dibdib niya ay tila nabawasan. Mabuti naman. Salamat, love. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka para mag-alaga sa kanya. Ano ka ba, Marco? Nanay mo siya. Nanay ko na rin. Siyempre aalagaan ko siya. Sagot ni Clarice, puno ng kasiguraduhan. Basta ikaw, focus ka lang sa trabaho. Kami na ang bahala dito. I love you, Clarice. I love you too. Uwi ka na ha. Miss na miss ka na namin. Ibinaba ni Marco ang telepono. Tinitigan niya muli ang litrato sa silver frame. Kuha yon noong graduation niya sa kolehiyo. Nakayakap sa kanya si Doña Esperanza. Ang mga mata ay nagniningning sa luha ng kaligayahan. Naalala niya ang pakiramdam ng mga kamay ng ina na humahaplos sa likod niya tuwing pagod siya. Ang amoy ng niluluto nitong sinigang tuwing umuulan. Miss na rin kita, ma. Bulong niya sa hangin. Konti na lang. Kapag naayos ko na ang expansion sa Singapore, babawi ako. Ipagluluto kita araw-araw. Naramdaman niya ang kirot ng konsensya. Ilang linggo na ba siyang hindi nakakauwi ng maaga? Ilang linggo na niyang hindi nakakausap ang ina ng matagal? Tok, tok, tok. Bumukas ang pinto at pumasok ang kanyang sekretarya. Bit-bit ang isang iPad. Sir Marco? Magalang na sabi nito. Ready na po ang sasakyan. Hinihintay na po kayo ng private plane sa hangar. Ang flight niyo po papuntang Singapore ay aalis in 1 hour. Natigilan si Marco. Tumingin siya sa litrato ng ina. Tapos sa naghihintay na sekretarya, gusto niyang umuwi. Gusto niyang silipin si mama. Kahit sandali lang. Gusto niyang makita kung totoo ang sinabi ni Clarice na masaya ito. Pero naalala niya ang mga investor sa Singapore, ang kinabukasan ng kumpanya, ang pangarap ng ama niya na palakihin ang imperyo ng mga Santillan. Tumayo si Marco at inayos ang kanyang suit. Isinuot niya muli ang maskara ng isang CEO, ang maskara ng isang hari. Sige, matigas niyang sabi. Let's go. Habang naglalakad palabas ng opisina, kinuha niya muli ang cellphone. Binuksan niya ang kanyang banking app. Nag-type siya ng halaga. 500,000 piso. Pinindot niya ang transfer papunta sa account ni Clarice. Kasunod nito ay isang mabilis na text message. Love, papunta na ako sa airport. May sinenda kong pera. Ibili mo si mama ng kahit anong gusto niya. Baka may gusto siyang alahas o bagong damit. Iparating mo na lang na mahal ko siya. Itinago niya ang cellphone sa bulsa. Kampante ang loob. Naniniwala siyang sapat na ang perang iyon para iparamdam ang pagmamahal niya. Hindi niya alam, sa oras na yon, na ang kanyang ina ay nakabaluktot sa isang madilim na sulok, nanginginig sa ginaw dahil wala man lang itong maayos na kumot, habang ang perang ipinadala niya ay magiging pambili lang ng bagong sapatos ng asawa niyang sinungaling. Sumakay si Marco sa elevator, pababa. Palayo sa katotohanan, parang mga kulog na dumadagundong ang tugtugin mula sa hardin, tumatagos sa makakapal na pader ng mansyon at yumayanig sa munting silid ni Esperanza. Nakasandal siya sa pinto, nakaupo sa malamig na sahig. Yakap-yakap niya ang kanyang tuhod. Ilang oras na ba ang lumipas? Hindi na niya alam. Ang tanging nararamdaman niya ay ang paghilab ng kanyang tiyan. Ang huling kain niya ay ang pananghalian pang kanin at tuyo. Sa labas, naamoy niya ang samyo ng litson at iba't ibang masasarap na putahe. Ang mga halakhakan ng mga bisita ay tila nanunudyo. Ipinapamukha sa kanya na sa sarili niyang pamamahay, siya ay isang multo na lamang. Maya-maya, narinig niya ang mahinang katok. Isang pamilyar na boses ang bumulong mula sa kabilang ibayo. Doña Esperanza. Si Nena. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Pumasok si Nena nang nakayuko. Mabilis at maingat. Parang isang magnanakaw. May dala itong isang maliit na mangkok na umuusok pa. Donya, pasensya na po. Nanginginig na bulong ni Nena habang iniaabot ang mangkok.
Arroz kaldo lang po ito. Kinuha ko sa kusina habang busy ang lahat. Kainin niyo na po agad bago may makakita. Naluha si Esperanza. Ang init ng mangkok sa kanyang palad ay parang yakap na matagal na niyang inasam. Salamat, Nena. Maraming salamat. Akmang susubo pa lang sana siya nang biglang bumukas ng malakas ang pinto. Bumangga ito sa pader na parang pagsabog. Napatayo si Clarice sa pintuan. Nakasuot ito ng makinang na ginto. Ang leeg ay puno ng diamante, pero ang mukha ay parang bagyo. Anong ginagawa niyo? Ang boses ni Clarice ay mababa, pero puno ng panganib. Ma'am, nauutal na sagot ni Nena, napaatras sa takot. Kasi po, hindi pa po kumakain si Donya. Hindi pinatapos ni Clarice ang sasabihin ng katulong. Lumapit ito ng mabilis at sa isang kumpas ng kamay, tinabig niya ang mangkok na hawak ni Esperanza. Blag. Bumagsak ang mangkok sa sahig. Ang mainit na lugaw ay tumapon sa paanan ni Esperanza at kumalat sa makintab na sahig. Ang tunog ng nabasag na porselana ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng kwarto. Napasinghap si Esperanza at napaatras, iniiwas ang kanyang paa sa mainit na sabaw. Sino ang may sabing pwede mo siyang pakainin ng walang pahintulot ko? Sigaw ni Clarice kay Nena. Ma'am, maawa naman po kayo. Lumuhod si Nena, umiiyak. Matanda na po siya. Wala akong pakialam. Hinawakan ni Clarice ang buhok ni Nena at pwersahan itong pinatayo. Sumuway ka na sa akin noon, Nena. Ito na ang huli. Labas. Linisin mo ang kalat na tumamaya. Sa ngayon, gusto kong mawala ka sa paningin ko. Tumakbo palabas si Nena, humahagulgol. Naiwan si Esperanza. Nanginginig. Nakatingin sa natapon na pagkain na sana'y laman ng kanyang sikmura. Humarap si Clarice kay Esperanza. Dahan-dahan itong lumapit. Ang takong ng sapatos ay tumutunog sa bawat hakbang. Tingnan mo ang ginawa mo, bulong ni Clarice. Tinuturo ang kalat sa sahig. Pati mga katulong, tinuturuan mong maging suwail. Gusto mo ba talagang mawalan ng trabaho si Nena? Gusto mo bang pati siya magdusa dahil sa'yo? Umiling si Esperanza. Ang mga luha ay muling pumatak. Huwag, Clarice. Huwag mo siyang idamay. E di tumahimik ka. Mariing sagot ni Clarice. Inilapit niya ang mukha kay Esperanza. Kapag nalaman kong may tinanggap ka pa ulit mula sa kanila, hindi lang ito ang mangyayari. Tandaan mo yan. Padabog na lumabas si Clarice at ibinalibag ang pinto pasara. Naiwan si Esperanza sa dilim, kasama ang amoy ng natapong lugaw. Gutom. Takot. Nag-iisa. Lumipas ang ilang oras. Hating gabi na. Tumahimik na ang paligid. Muling bumukas ang pinto ng dahan-dahan. Akala ni Esperanza ay si Clarice na naman, kaya't napukot siya sa sulok. Pero si Nena ang pumasok. Mugto ang mata, pero determinado ang mukha. Wala itong dalang pagkain. Sa halip, may inilabas ito mula sa bulsa ng kanyang apron. Isang lumang cellphone. Keypad na lang ito. Luma at gasgas, pero umiilaw pa. Donya, bulong ni Nena. Sabay abot ng telepono at itinago ito sa ilalim ng unan ni Esperanza. Itago niyo po ito. May load na po yan. Kapag wala si Ma'am Clarice, kapag kailangan niyo ng tulong, gamitin niyo. Hinawakan ni Esperanza ang kamay ni Nena. Wala siyang boses, pero ang higpit ng hawak niya ay sapat na para sabihing salamat. Mabilis na umalis si Nena bago pa may makakita. Nanginig ang kamay ni Esperanza habang hawak ang maliit na telepono. Ito ang kanyang pag-asa. Ito ang kanyang koneksyon sa labas. Akmang susubukan niyang buksan ito nang may narinig siyang pamilyar na halakhak mula sa labas ng pinto. Dali-daling itinago ni Esperanza ang cellphone sa loob ng punda ng kanyang unan at nagkunwaring tulog. Pinikit niya ng mariin ang kanyang mga mata, pero ang kanyang pandinig ay gising na gising. Ang puso niya ay kumakalabog sa kanyang dibdib na parang tambol.
Narinig niya ang boses ni Clarice sa pasilyo. Tila may kausap sa telepono. Oo, Mars. Tapos na ang party. Successful syempre, sabi ni Clarice. Ang boses ay puno ng kayabangan at alak. Huminto ito saglit, tila nakikinig sa kausap. Tapos ay tumawa ito ng malakas. Isang tawa na nagpatindig ng balahibo ni Esperanza. Huwag kang mag-alala. Konting tiis na lang. Pagpapatuloy ni Clarice. Ang tono nito ay biglang naging seryoso at malamig, parang yelong sumaksak sa hangin. Yung matanda, ayun, nasa loob. Unti-unti nang nauubos. Hindi naman siya magtatagal sa diet na ibinibigay ko. Napatakip ng bibig si Esperanza para pigilan ang paghikbi. Ang mga luha ay muling bumalong sa kanyang mga mata, mainit at masakit. Kapag nawala na siya, humina ang boses ni Clarice, pero dinig na dinig pa rin sa katahimikan ng gabi. Kapag tuluyan na siyang nawala, magiging perpekto na ang lahat. Wala nang sagabal. Akin na ang mansyon. Akin na ang lahat ng yaman ng mga Santillan. At si Marco, maniniwala lang yun sa lahat na iiyakan ko. Narinig ni Esperanza ang paglakad palayo ng mga takong ni Clarice hanggang sa mawala ang tunog nito sa dulo ng pasilyo. Naiwan si Esperanza sa dilim. Nanginginig ang buong katawan. Hindi lang pala siya kinukulong. Unti-unti siyang pinapatay. Kinuha niya ulit ang cellphone sa ilalim ng unan. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Parang isang agimat. Ito na lang ang pag-asa niya. Pero sa sobrang takot, nanginginig ang kanyang mga daliri at hindi niya magawang pindutin ang mga buton. Paano kung mahuli siya? Paano kung ito pa ang maging dahilan ng pagkamatay niya? Sa gabing iyon, sa liwanag ng buwan na tumatagos sa rehas na bintana, napagtanto ni Doña Esperanza ang isang nakakapanlulumong katotohanan. Ang bahay na ito ay hindi na tahanan. Isa itong libingan, at siya ang susunod na ililibing. Nakatayo si Clarice sa harap ng malaking salamin sa kanyang kwarto. Dahan-dahan niyang tinatanggal ang kanyang mga alahas, ang kwintas na brilyante, ang hikaw na ginto, ang singsing na nagkakahalaga ng higit pa sa buhay ng isang ordinaryong tao. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Makinis ang balat, matangos ang ilong, perpekto ang hubog ng mukha. Ito ang mukha ng isang reyna. Ito ang mukha ng Mrs. Santillan. Pero sa likod ng kanyang mga mata, may ibang imahe na pilit kumakawala. Sa labas, nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan. Ang lagaslas ng tubig sa bintana ay parang boses ng isang multo mula sa nakaraan. Isang boses na ayaw na niyang marinig. Napapikit si Clarice. Bigla, hindi na siya nasa loob ng air-conditioned na kwarto. Bumalik siya sa isang gabi. 15 taon na ang nakararaan. Nakatayo siya sa harap ng isang mataas na gate na bakal. Basang-basa siya sa ulan, nanginginig sa lamig. Suot ang isang lumang t-shirt na may butas. Sa harap niya, nakatayo ang ina ng lalaking minahal niya noon. Isang mayamang matrona na nakatingin sa kanya na parang siya ay isang basurang tinangay ng baha. "Huwag ka nang babalik dito," sigaw ng matrona. Ang boses ay sumasabay sa kulog. "Ang kapal din ng mukha mong paikutin ng anak ko. Ano? Akala mo ba matatanggap ka namin? Hampas lupa ka lang, Clarice. Hampas lupa." "Ma'am, mahal ko po si Anton." Pagmamakaawa ng batang Clarice, lumuluhod sa putikan. "Mahal? Pwe." Dinuraan siya ng matrona. Pagkatapos, kumuha ito ng isang brown envelope at ibinalibag sa mukha niya. Kumalat ang mga pera sa putikan. Libo-libong piso na ngayon ay marumi na. "Ayan. Yan lang naman ang habol mo, di ba? Pulutin mo, bayad na kita. Layuan mo ang pamilya ko." Isinara ng matrona ang gate ng padabog. Naiwan si Clarice na nakadapa sa putik. Habang pinupulot niya ang mga perang basa at marumi. Habang nararamdaman niya ang lamig na tumatagos sa buto, may namatay sa loob niya. Ang inosenteng Clarice ay namatay sa gabing iyon.
at ang ipinalit ay isang babaeng may pusong bato. Dumilat si Clarice, bumalik sa kasalukuyan. Hinihingal siya. Mahigpit ang hawak niya sa gilid ng kanyang tokador. Halos bumaon ang kuko niya sa kahoy. Hindi na. Bulong niya sa sarili. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Hindi na ako muli magiging hampas lupa. Hindi na ako muli yuyuko kahit kanino. Tumingin siya sa direksyon ng kwarto ni Esperanza. Iyon ang dahilan kung bakit kumukulo ang dugo niya sa tuwing nakikita niya ang biyenan. Si Esperanza ay mabait. Si Esperanza ay mapagpakumbaba. Si Esperanza ay mahina. Para kay Clarice, ang kahinaan ay isang kasalanan. Ang pagiging mabait ay ang dahilan kung bakit inaapi ang mga tao. Nakikita niya kay Esperanza ang sarili niyang nakaraan. Napilit niyang tinatakasan ang pagiging kaawa-awa. Kailangan mong mawala, bulong niya, parang kinakausap ang hangin. Hanggat nandito ka, naaalala ko kung sino ako dati at ayoko na doon. Biglang tumunog ang kanyang cellphone sa ibabaw ng kama. Isang notification. Kinuha niya ito at binasa ang mensahe mula sa airline company. Flight advisory. Mr. Marco Santillan's flight from Singapore has been cancelled due to bad weather. Rescheduled for the day after tomorrow. Napangisi si Clarice. Isang demonyong ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Kanselado ang flight. Hindi uuwi si Marco bukas. Mayroon pa siyang 2 araw. 2 araw na walang makikialam. 2 araw na siya lang ang masusunod. Tumingin siya sa malaking cabinet sa sulok ng kanyang kwarto. Hindi sa kwarto niya. Naalala niya ang antik na cabinet sa kwarto ni Esperanza. Malaki iyon, matibay, at soundproof. Isang madilim na ideya ang pumasok sa isip niya. Kung itatago niya si Esperanza sa lugar na hindi nito makikita ang liwanag, baka sakaling tuluyan na itong sumuko. Baka sakaling tumigil na ang tibok ng puso nito sa takot. At kapag nangyari iyon, sasabihin na lang niya kay Marco na inatake ito sa puso habang natutulog. Perfect. Malinis. Naglakad si Clarice palabas ng kanyang kwarto. Ang tunog ng kanyang mga paa sa pasilyo ay mabigat at puno ng desisyon. Wala ng awa. Wala ng atrasan. Ngayong gabi, tatapusin niya ang sinimulan niya. Tumigil siya sa tapat ng pinto ni Esperanza. Hinawakan niya ang seradura. Sorry, Mama. Bulong niya nang may halong pangungutya. Pero kailangan kong linisin ang bahay ko. At pinihit niya ang pinto. Malakas ang buhos ng ulan sa labas, pero hindi nito mapapawi ang ngiti sa mga labi ni Marco. Mahigpit ang hawak niya sa manibela ng kanyang SUV. Sa passenger seat, nakapatong ang isang gold box mula sa paboritong bakery ng kanyang ina, Brazo de Mercedes. Ito ang paborito ni Mama. Matamis, malambot, parang pagmamahal ng isang ina. Surprise! Bulong ni Marco sa sarili habang tinitingnan ang orasan sa dashboard. 11:00 na ng gabi. Dahil sa bagyo, nakansela ang connecting flight niya pauwi. Pero imbes na maghintay sa hotel ng 2 araw, nagdesisyon siyang umupa ng private car at magmaneho pauwi sa gitna ng ulan. Gusto niyang sorpresahin si Clarice at ang mama niya. Naisip niya ang tuwa sa mukha ng ina kapag nakita nito ang pasalubong niya. Naisip niya ang mainit na yakap ni Clarice. Ito ang gasolina niya. Ito ang dahilan kung bakit siya nagpapakahirap. Pagpasok niya sa gate ng Santillan Mansion, napansin niya agad ang kakaibang katahimikan. Patay ang karamihan sa mga ilaw. Tanging ang lampos lang sa hardin ang nagbibigay ng liwanag sa basang semento. Ipinark niya ang sasakyan at mabilis na tumakbo papasok sa main door. Bitbit ang cake at ang kanyang briefcase. Clarice, Mama, I'm home. Sigaw niya pagkapasok sa grand foyer. Ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa mataas na kisame, pero walang sumagot. Walang tumakbong katulong para kunin ang gamit niya. Walang asawang sumalubong para halikan siya. Ang lamig ng aircon ay tumagos sa kanyang basa-basang damit. Bakit parang walang buhay ang bahay? Naglakad siya papunta sa sala. Doon, nakita niya si Nena. Nakatayo ito sa may hagdanan, hawak ang isang basahan. Nang makita siya nito,
Nanlaki ang mga mata ng katulong at nabitawan nito ang hawak. Sa Sir Marco, nauutal na sambit ni Nena. Namumutla ito, parang nakakita ng multo. Bakit? Bakit po kayo nandito? Ang alam po namin. Cancelled ang flight, Nena. Nag-drive ako. Nakangiting sagot ni Marco. Bagaman nagtaka siya sa reaksyon nito. Nasaan si Clarice? Nasaan si Mama? Tulog na ba sila? Sir, lumunok si Nena at kitang-kita ni Marco ang panginginig ng mga kamay nito. Tumingin ito sa taas ng hagdan, tapos balik kay Marco. Ang mga mata nito ay puno ng takot. Sir, ano po kasi? Ayos ka lang ba, Nena? Kumunot ang noo ni Marco. Para kang ninenerbiyos. May nangyari ba? Hindi nakasagot si Nena. Yumuko lang ito at nagsimulang umiyak ng mahina. Kinabahan si Marco. Ang ngiti sa kanyang labi ay dahan-dahang nawala. Ang excitement na naramdaman niya kanina ay napalitan ng isang mabigat na pakiramdam sa dibdib. Titingnan ko si Mama, sabi niya ng seryoso at mabilis na umakyat sa hagdan. Sir, sandali lang po. Pahabol na tawag ni Nena pero hindi na siya lumingon. Pagdating sa second floor, dumiretso siya sa kwarto ng ina. Nakasarado ang pinto. Huminga siya ng malalim para pakalmahin ang sarili. Tulog lang sila, sabi niya sa isip. Pagod lang si Nena, kaya kung ano-ano ang inakto. Pinihit niya ang seradura. Bukas ito. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Ma? Surprise! Madilim sa loob ng kwarto. Ang tanging liwanag ay galing sa kidlat na gumuhit sa bintana. Sa saglit na liwanag na yon, nakita ni Marco ang kabuuan ng silid. Walang tao. Maayos ang kama. Masyadong maayos. Ang mga unan ay hindi man lang nayupi. Ang kumot ay banat na banat. Walang bakas na may natulog doon. Ang hangin sa loob ay amoy luma, amoy kulob, hindi amoy ng lavender na paborito ng kanyang ina. Ma? Tawag ulit ni Marco. Mas malakas na ngayon. Kinapa niya ang switch ng ilaw sa dingding. Click. Bumaha ang liwanag sa kwarto. Walang sumagot. Walang Doña Esperanza na nakaupo sa rocking chair. Walang amoy ng hapunan. Nagsimulang kumabog ng mabilis ang dibdib ni Marco. Nasaan sila? Nasa ibang kwarto ba? Dinala ba siya ni Clarissa sa ospital? Akmang tatalikod na sana siya para hanapin si Clarice nang may marinig siyang tunog. Screech! Screech! Isang mahinang kaluskos, parang kuko na kumakamot sa kahoy. Huminto si Marco, tumingin siya sa paligid. Ang tunog ay nanggagaling sa malaking antique na cabinet sa dulo ng kwarto. Isa itong dambuhalang aparador na gawa sa Nara, minana pa ng kanyang lola. Screech! Screech! Sinundan ito ng isang mahinang ungol, parang tunog ng isang hayop na nasasaktan at takot na takot. Ma! Bulong ni Marco. Ang boses niya ay nanginginig na. Dahan-dahan siyang lumapit sa cabinet. Ang bawat hakbang niya ay parang may nakatali na tingga sa kanyang mga paa. Ayaw niyang buksan dahil natatakot siya sa kung anong makikita niya. Pero kailangan niya itong gawin. Nakarating siya sa tapat ng dambuhalang pinto ng aparador. Nakasusi ito mula sa labas. Ang susi ay nakasabit lang sa seradura. Bakit nakalock ang cabinet mula sa labas? Nanginginig ang kamay na pinihit ni Marco ang susi. Creak! Bumukas ang pinto ng aparador. At sa sandaling iyon, gumuho ang mundo ni Marco Santillan. Sa loob ng masikip at madilim na cabinet, sa pagitan ng mga nakasabit na lumang damit, nakaupo sa sahig ang kanyang ina. Nakatukod ang noo nito sa kanyang mga tuhod, yakap-yakap ang sarili. Nanginginig ang buong katawan nito. Ang kanyang puting buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang bestida ay marumi. At ang kanyang mga paa ay walang sapin. Ma! Sigaw ni Marco. Isang sigaw na puno ng horror at sakit. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Esperanza. Nang tamaan ng liwanag ang kanyang mukha. Halos hindi na siya makilala ni Marco.
Ang mga mata niya ay lubog at puno ng takot. Ang kanyang mga labi ay putla at bitak-bitak. Nang makita niya si Marco, hindi siya ngumiti. Sa halip, napaatras siya at nagtakip ng mukha gamit ang kanyang mga braso, tila naghihintay ng isang sampal o palo. Huwag po. Mahina at garalgal na bulong ni Esperanza. Tahimik na po ako. Huwag niyo na akong saktan. Nawala ng lakas ang mga tuhod ni Marco. Bumagsak siya sa sahig sa tapat ng kanyang ina. Ang cake na hawak niya kanina ay nalaglag at nayupi sa paanan niya. Parang ang puso niya na ngayon ay durug-durug na. Ang CEO na kinatatakutan ng lahat, ang lalaking nagpapatakbo ng isang imperyo, ay napaupo na lang, tulala, habang nakatingin sa pinakamamahal niyang babae na naging biktima sa loob ng sarili niyang tahanan. Ako to, si Marco. Niyakap ni Marco ang kanyang ina. Mahigpit. Naramdaman niya ang bawat buto sa likod nito. Napakanipis, napakaburarak, parang isang tuyong sanga na anumang oras ay mababali. Hindi gumanti ng yakap si Esperanza. Sa halip na nigas ang katawan nito, ang mga mata nito ay nakatitig sa kawalan. Ang bibig ay bumubulong ng paulit-ulit na dasal na hindi maintindihan ni Marco. Anong ginawa nila sa'yo? Garalgal na tanong ni Marco, habang tumutulo ang luha sa kanyang pisngi at pumapatak sa puting buhok ng ina. Marco? Napalingon si Marco sa pinto. Nakatayo doon si Clarice. Nanlaki ang mga mata ng asawa, hindi dahil sa awa, kundi dahil sa gulat na makita siya doon. Hawak pa nito ang kanyang mamahaling handbag. Sa isang iglap, nagbago ang ekspresyon ni Clarice. Mula sa gulat, napalitan ito ng matinding pag-aalala. Binitawan nito ang bag at tumakbo palapit sa kanila. "Oh my God, Mama!" Sigaw ni Clarice, lumuhod sa tabi nila at akmang hahawakan si Esperanza. "Huwag mo siyang hawakan," bulyaw ni Marco. Ang boses niya ay parang kulog na yumanig sa kwarto. "Ipaliwanag mo to, Clarice. Bakit nakakulong ang nanay ko sa cabinet? Bakit ganito ang itsura niya?" Tumigil si Clarice. Tumulo ang luha sa mga mata nito. Isang perpektong pag-arte. "Honey, let me explain." "Humihikbi na," sabi ni Clarice. "Hindi mo naiintindihan. Ang hirap. Ang hirap-hirap ng sitwasyon ko dito kapag wala ka." "Mahirap?" Nanginginig si Marco sa galit. "Kaya mo siya kinulong? Para saan pa ang mga katulong? Para saan pa ang ipinapadala kong pera?" "Hindi ko siya kinulong, Marco." Pagsisinungaling ni Clarice nang walang kurap. Siya ang nagkulong sa sarili niya." Natigilan si Marco. "Ano? May sakit si Mama, Marco. Dementia, Alzheimer's, hindi ko alam." Nagpapadyak si Clarice. Umaakting na parang frustrated na caregiver. Nitong mga nakaraang buwan, lumalala siya. Nagwawala siya. Sinasaktan niya ang mga katulong. Sinasaktan niya ang sarili niya. Minsan, nakikita na lang namin siyang nagtatago sa ilalim ng kama o sa loob ng cabinet dahil akala niya may giyera pa. Tumingin si Marco sa kanyang ina. Nakatulala pa rin ito, nanginginig. "Tinanong ko si Mama," mahinang sabi ni Marco. Takot na takot siya. Kasi nga lito na siya. Paggigiit ni Clarice. Hinawakan niya ang braso ni Marco. "Honey, tingnan mo ako. Sa tingin mo ba magagawa ko yan sa kanya? Mahal ko ang nanay mo. Ginagawa ko ang lahat para protektahan siya. Kanina, bago ako umalis para sa party, maayos siya. Baka pumasok siya dyan nung wala ako at nalock niya ang sarili niya." "Nakasusi ang pinto sa labas, Clarice." Malamig na sagot ni Marco. Saglit na natigilan si Clarice pero mabilis itong nakabawi. Dahil kailangan, iyon ang sabi ng doktor. Kailangan ilock ang mga pinto para hindi siya makalabas ng bahay at mawala. Baka napagkamalan lang ni Nena na pinto ng kwarto yan, kaya nalock niya. Tumingin si Marco kay Clarice.
Mukhang totoo ang yak nito. Mukhang totoo ang pag-aalala nito. Tumingin siya kay Esperanza. Totoo ba? Ikaw ba ang pumasok dyan? Hindi sumagot si Esperanza. Tumingin lang ito kay Clarice. At sa isang iglap, nakita ni Marco ang takot sa mata ng ina bago ito yumuko at nanahimik. Sa isip ni Marco, nagtatalo ang dalawang boses. Ang isa ay nagsasabing nagsisinungaling ang asawa niya. Pero ang isa ay natatakot na baka totoo. Baka nga may sakit ang ina niya at wala siya doon para malaman niyon. Baka siya ang may kasalanan dahil iniwan niya ang responsibilidad kay Clarice. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanong ni Marco. Humina na ang boses. Dahil ayaw kitang mag-alala. Hagulgol ni Clarice, yumakap kay Marco. Ang dami mong problema sa kumpanya. Ayokong dumagdag. Akala ko kaya ko siyang alagaan. Naramdaman ni Marco ang pamilyar na amoy ng pabango ng asawa. Unti-unting humupa ang kanyang galit at napalitan ng kalituhan. Binuhat niya ang kanyang ina at inihiga ito sa kama. Kinumutan niya ito. Mag-uusap tayo bukas, sabi ni Marco kay Clarice, hindi makatingin sa mata ng asawa. Dito ako matutulog sa tabi ni Mama. Pero Marco, please Clarice, leave us alone. Walang nagawa si Clarice kundi lumabas. Pero bago isara ang pinto, nakita ni Marco ang isang mabilis na sulyap ng asawa kay Esperanza. Isang sulyap na hindi puno ng pag-aalala, kundi ng babala. Napaupo si Marco sa tabi ng kama, hawak ang kamay ng ina na ngayon ay natutulog na dahil sa pagod. Sorry ma, bulong niya. Hindi ko alam kung anong paniniwalaan ko. Tumayo siya para kumuha ng tubig. Pagbukas niya ng pinto ng kwarto para lumabas sana sa hallway, halos mabunggo niya si Nena. Nakaabang ang katulong sa gilid ng pinto. Sa dilim. Palingon-lingon ito sa paligid. Tinitiyak na walang nakakakita. Sir Marco? Bulong ni Nena. Nena, bakit gising ka pa? Pagod na tanong ni Marco. At bakit mo nilak ang cabinet? Sabi ni Clarice, Sir, pakinggan niyo po ako. Pinutol siya ni Nena. Mabilis na kinuha ng katulong ang kamay ni Marco at may inilagay na maliit na bagay sa palad nito. Isang itim na USB drive. Hindi po baliwang nanay niyo. Mabilis na bulong ni Nena. Ang mga mata ay puno ng takot at tapang. At hindi po siya pumasok sa cabinet ng kusa. Panoorin niyo po yan, sir. Parang awa niyo na. Panoorin niyo ang totoo. Bago pa makapagtanong si Marco, tumakbo na si Nena paalis. Naglaho sa dilim ng pasilyo. Naiwan si Marco na nakatayo. Hawak ang malamig na bakal ng USB. Ang bigat nito sa kanyang palad ay higit pa sa bigat ng buong kumpanya niya. Nakasandal si Nena sa pader sa madilim na sulok ng pasilyo. Habol niya ang kanyang hininga. Ang kanyang puso ay parang gustong kumawala sa kanyang dibdib sa sobrang lakas ng kabog. Naisuko na niya. Naibigay na niya ang USB kay Sir Marco. Napapikit si Nena at nagdasal. Lord, kayo na po ang bahala. Kayo na po ang bahalang magbukas sa mga mata niya. 20 taon. 20 taon na siyang naninilbihanan sa pamilya Santillan. Nakita niyang lumaki si Marco. Nakita niyang tumanda si Doña Esperanza. Si Doña ang nagbayad ng ospital nung nagkasakit ang anak ni Nena. Si Doña ang nagturo sa kanya na ang dignidad ng tao ay wala sa yaman, kundi sa kabutihan. Kaya noong dumating si Clarice at dinala ang impyerno sa mansyon, hindi maatim ni Nena na manahimik na lang. Bumalik sa isip ni Nena ang mga nangyari nitong nakaraang linggo. Naalala niya ang gabing iyon. 3 araw na ang nakararaan. Nakasilip siya sa uwang ng pinto ng kwarto ni Doña. Hawak niya ang lumang cellphone na niregalo sa kanya ni Marco noon. Nanginginig ang kamay niya habang pinipindot ang record. Sa screen ng cellphone, kitang-kita niya si Clarice. Hila-hila nito ang buhok ni Doña Esperanza habang pilit na pinapasuot ng isang lumang bestida. Ang baho-baho mo na.
Sigaw ni Clarice sa video. Bakit ba hindi ka pa mamatay-matay? Naiyak si Nena habang pinapanood yon sa kanyang isip. Pero alam niyang hindi sapat ang video. Malabo ito. Madilim. Pwedeng sabihin ni Clarice na nag-aayos lang sila o nagbibiruan. Magaling magsinungaling ang demonyo. Kailangan niya ng mas matibay na ebidensya. Boses. Ang boses ng katotohanan. Naalala ni Nena ang paboritong cameo brooch ni Doña Esperanza. Isang antigong palamuti na laging nakakabit sa dibdib ng matanda. Isang hapon, habang wala si Clarice, nilapitan ni Nena si Doña. Doña, bulong niya habang ikinakabit ang brooch sa damit nito. Sa likod ng brooch, may idinikit siyang isang napakaliit na recorder. Isang laruan na nabili niya sa online shop gamit ang ipon niya. Pero malinaw ang kuha ng audio. Huwag niyo itong tatanggalin, Doña. Bilinin niya. Ito ang magiging boses niyo kapag hindi kayo makapagsalita. At nakuha niya ang inaasam niya. Kahapon nang, nakarecord sa maliit na gadget na yon ang usapan ni Clarice sa telepono habang nasa beranda ito. Humihit-hit ng sigarilyo at umiinom ng alak. Flashback sa isip ni Nena. Oo naman, Mars. Dinig na dinig ang boses ni Clarice sa recording. Malapit na. Konting acting na lang. Kapag naniwala si Marco na ulyanin na ang nanay niya, ako na mismo ang pipirma para ipasok siya sa mental hospital o home for the aged. Then boom! The house is mine. The accounts are mine. Wala nang epal na matanda. Napahigpit ang hawak ni Nena sa laylayan ng kanyang uniforme. Iyon ang laman ng USB. Ang video ng pananakit at ang audio ng maitim na plano. Wala nang kawala si Clarice. Dahan-dahang sumilip si Nena mula sa kanyang pinagtataguan. Nakita niya si Sir Marco. Nakatayo ito sa tapat ng pinto ng library, ang home office nito. Nakita ni Nena ang bigat sa balikat ng kanyang amo. Ang dating matikas na Marco, ngayon ay parang pasan ng mundo. Pumasok si Marco sa kwarto at isinara ang pinto. Click! Narinig ni Nena ang tunog ng lock. Alam niyang sa mga sandaling ito, isinasaksak na ni Marco ang USB sa computer. Napatingin si Nena sa kisame kung saan naroon ang kwarto ni Clarice. Mahimbing sigurong natutulog ang bruha ngayon, kampante na nauto niya ang asawa niya. Hindi nito alam na ang katulong na tinatapakan niya ang siyang hihila sa kanya pababa. Tahimik ang buong bahay, pero para kay Nena, ito ang katahimikan bago ang isang malakas na pagsabog. Naglakad siya pabalik sa kitchen quarters. Uupo siya at maghihintay. Wala na siyang ibang magagawa. Ang kapalaran ni Doña Esperanza at ng buong pamilya Santillan ay nasa loob na ng kwartong iyon, umiikot sa isang maliit na computer screen. Tumingin siya sa relo sa dingding. Tik, tak, tik, tak, malapit na. Malapit nang lumabas ang katotohanan. Nanginginig ang mga daliri ni Marco habang pinipindot ang play sa kanyang laptop. Ang katahimikan ng kanyang opisina ay binasag ng isang pamilyar na boses mula sa speakers. Pero hindi ito ang malambing na boses na bumabati sa kanya tuwing umaga. Ito ay boses na puno ng lason. Sa screen, napanood ni Marco ang kuha ng cellphone. Malabo at magalaw, pero kitang-kita niya si Clarice. Hila-hila nito ang buhok ng kanyang ina. Tandaan mo ang lugar mo dito. Matanda ka. Pabigat ka lang. Sigaw ni Clarice sa video habang itinutulak si Esperanza sa sahig. Napahawak si Marco sa kanyang bibig. Parang gusto niyang sumuka. Ang sikmura niya ay bumaliktad. Ang babaeng katabi niyang matulog. Ang babaeng pinagkatiwalaan niya ng buhay niya. Ay isang demonyo. Pero hindi pa tapos. Nag-play ang audio file. Kapag naniwala si Marco na ulyanin na ang nanay niya, the house is mine. The accounts are mine. Blaag, hinampas ni Marco ang mesa ng pagkalakas-lakas. Tumalsik ang baso ng whiskey at nabasag sa pader. Ang galit na nararamdaman niya ay hindi lang apoy. Ito ay isang bulkan, puot, pandidiri, at higit sa lahat, matinding galit sa kanyang sarili. Naniwala siya. Muntik na niyang ipasok sa mental hospital
ang sarili niyang ina dahil sa mga kasinungalingan ng babaeng ito. Tumayo si Marco. Ang upuan niya ay tumumba sa lakas ng pagkakatayo niya. Naglakad siya palabas ng opisina. Ang bawat hakbang niya ay mabigat, mabilis, puno ng layunin. Umakyat siya sa hagdan patungo sa kwarto ni Clarice. Ang bawat tapak niya ay parang kulog na gumigising sa buong mansyon. Hindi na siya kumatok. Baag. Sinipa ni Marco ang pinto ng kwarto. Bumukas ito at tumama sa dingding ng napakalakas. Napabalikwas si Clarice mula sa kama. Gulo-gulo ang buhok nito. Gulat na gulat. Hawak pa ang kumot sa kanyang dibdib. Marco, anong nangyayari? Sigaw ni Clarice. Nanlalaki ang mga mata. Bakit ka nang bubulabog? Hindi sumagot si Marco. Naglakad siya palapit sa kama. Ang muka ay madilim at nakakatakot. Sa kanyang kamay, hawak niya ang kanyang cellphone na nakakonect sa speaker ng laptop kanina. Pinihit niya ang volume sa pinakamalakas at pinindot ang play. Ang boses ni Clarice ay umalingaw-ngaw sa apat na sulok ng kwarto. Kapag naniwala si Marco na ulyanin na ang nanay niya, "The house is mine. The accounts are mine." Wala nang epal na matanda. Sa isang iglap, nawala ang dugo sa mukha ni Clarice. Namutla siya. Ang kulay rosas ng kanyang labi ay naging puti. Ang mga mata niya, na kanina ay puno ng galit, ngayon ay naging puno ng matinding takot. Ano yan? Nanginginig na tanong ni Clarice. Pilit pa ring nagkukunwari. Marco, ano yan? Peke yan. Peke? Ang boses ni Marco ay parang isang halimaw na ngayon lang nakakawala sa hawla. Peke! Clarice! Pinanood ko ang video mo. Pinakinggan ko ang bawat salita mo. Ang nanay ko. Ang nanay ko na nagbigay sa akin ng buhay, sinasaktan mo. Binabalak mong patayin. Lumapit si Marco sa kama. Hawak ang balikat ni Clarice nang mahigpit. Halos bumaon ang mga daliri niya sa laman nito. Magsinungaling ka pa. Galit na sabi ni Marco. Magsinungaling ka pa ulit sa akin, Clarice. Sabihin mong peke yan. Marco, please. Humihikbi si Clarice. Pilit na kumakawala. May paliwanag ako. Ginawa ko lang yan dahil sa pera? Putol ni Marco sa kanyang sasabihin. Dahil sa mansyon? Dahil sa ambisyon mo? Ang nanay ko, Clarice. Siya ang nag-iisang pamilya ko. At ginawa mo siyang punching bag para sa sarili mong kapakinabangan? Tumayo si Clarice. Ngayon ay galit na rin ito, ngunit may bahid ng takot. Ang nanay mo? Nasaan ka ba kasi? Sa tingin mo ba, madaling mag-alaga ng matandang ulyanin? Papilit lang akong nag-a-adjust, Marco. Napapagod na ako. Ulyanin? Natawa si Marco, isang tawa na puno ng pait. Ang galing mo, Clarice. Ang galing mong umarte. Ang galing mong magsinungaling. Halos maloko mo na ako. Kinuha ni Marco ang kumot na nakabalot kay Clarice at walang awang hinila. Ngayon, sabi ni Marco, ang boses ay kalmado na, pero ang lamig nito ay mas nakakatakot pa sa galit. Ngayon, wala ka nang kailangan iarte. Umalis ka sa pamamahay ko. Nanlaki ang mga mata ni Clarice. Ano? Umalis ka, ulit ni Marco. Ngayon din, wala kang dadalhin kundi ang sarili mo at ang mga damit sa katawan mo. Kahit isang sentimo ng santilyan, hindi mo madadala. Hindi mo magagawa yan, Marco. Sigaw ni Clarice. Ang muka ay namumula na sa galit. Asawa mo ako. May karapatan ako dito. Wala kang karapatan. Wala kang karapatan sa kahit ano dito. Bulyaw ni Marco. Ang bahay na ito ay pag-aari ng mga santilyan. Ang apelyido na dala mo, hindi mo pinahalagahan. Ginawa mo lang itong instrumento para sa kasakiman mo. May narinig siyang yabag sa labas. Pumasok si Nena, kasama ang 2 pang bodyguard. Sir? Tanong ng isang bodyguard. Itapon niyo ang babaeng yan palabas ng gate. Utos ni Marco. Itinuro si Clarice. Huwag ninyong hahayaan na makabalik siya.
At ipapa-file ko ang annulment papers bukas ng umaga. May kasong elder abuse ka pang haharapin. Huwag kang magkakamaling lumapit sa akin o sa nanay ko kahit kailan. Namumutla si Clarice. Nanginginig ang buong katawan nito. Ang kanyang huling sandali ng pagmamalaki ay naglaho na. Napagtanto niya na ang laro ay tapos na. Natalo siya. Marco, please. Pagmamakaawa ni Clarice, sa wakas ay sumuko. Lumuhod ito sa harap ni Marco. Huwag mong gawin yan. Maawa ka. Wala akong pupuntahan. Tumingin si Marco sa kanyang asawa. Ang dating pagmamahal ay napalitan na ng pangingitim ng puso. Ang kanyang mga mata ay walang awa. Hindi ka naawa sa nanay ko nang ipakulong mo siya sa madilim na cabinet. Malamig na sabi ni Marco. Hindi ka naawa nang gutumin mo siya. Hindi ka naawa nang balakin mong ipasok siya sa mental hospital para lang makuha ang lahat ng pag-aari ko. Ngayon, huwag kang umasang magkakaroon ako ng awa para sa'yo. Hinila ng mga bodyguard si Clarice. Pumiglas ito, sumisigaw, nagmamakaawa. Pero walang nakinig. Marco, hindi pa tayo tapos. Sigaw ni Clarice habang kinaladkad ito palabas. Babayaran mo to. Babayaran mo ang lahat ng ginawa mo sa akin. Narinig ni Marco ang paghina ng boses ni Clarice habang ito ay inilalabas ng bahay. Narinig niya ang tunog ng gate na sumara ng malakas. Naiwan si Marco na mag-isa sa kanyang kwarto. Sa gitna ng kaguluhan, ang kanyang laptop ay nakabukas pa rin. Ang audio file ay nagtapos na. Ang basag na baso ng whiskey ay kumikinang sa sahig. Parang ang puso niya. Basag. Durog. Tumumba si Marco sa kanyang kama. Ang galit ay humupa na at ang pumalit ay isang matinding sakit. Sakit para sa ina. Sakit para sa mga taon ng kanyang pagpapabaya. Sakit para sa pagkabulag niya sa katotohanan. Ikinubli niya ang kanyang mukha sa unan. Ang luha ay muling umagos. Hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng pagsisisi. Pagsisisi na hindi niya nakita ang paghihirap ng kanyang ina. Pagsisisi na mas pinili niya ang imperyo kaysa sa kanyang pamilya. Isang matinding pagkakamali. Isang kasalanan na hindi niya alam kung paano niya babayaran. Sa gabing iyon, hindi lang ang kanyang asawa ang nawala kay Marco. Ang kanyang pagiging inosente ay nawala rin. Ang kanyang paniniwala sa perpektong mundo ay gumuho na. Dahan-dahan siyang bumangon. Ang kanyang katawan ay mabigat. Naglakad siya patungo sa kwarto ng kanyang ina. Tumigil siya sa tapat ng pinto. Nakasarado ito, pero alam niya na sa loob, naroon ang pinakamalaking pagkakamali ng kanyang buhay. Nag-aalangan siyang kumatok. Paano siya haharap sa ina niya? Anong sasabihin niya? Anong klaseng anak siya? Kinatok ni Marco ang pinto ng kwarto ng kanyang ina. Tok, 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 walang sumasagot. Muli siyang kumatok. Mas mahina na ngayon, parang nag-aalangan. Ma? Tawag niya. Ang boses ay basa ng luha. Ma, ako to. Si Marco. Marahan niyang pinihit ang seradura. Bukas ito. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Nakatulog na si Doña Esperanza. Nakahiga ito sa kanyang kama. Nakatalukbong ng kumot hanggang leeg. Ang kanyang mukha ay payapa. Pero ang mga bakas ng pagod at takot ay naroon pa rin. Lumuhod si Marco sa tabi ng kama ng ina. Tiningnan niya ang kamay nitong nakalabas sa kumot. Ang mga daliri nito ay manipis at buto-buto. Puno ng mga ugat na litaw. Ang kamay na iyon ang nagpakain sa kanya. Ang kamay na iyon ang naghaplos sa kanyang ulo tuwing may lagnat siya. At ang kamay na iyon ay hindi niya nahawakan ng matagal na panahon. Marahan niyang hinawakan ang kamay ng ina. Ang lamig nito ay tumagos sa kanyang balat. Hindi na siya nakapagsalita. Ang mga salita ng pagsisisi ay bumara sa kanyang lalamunan. Ang tanging nagawa niya ay umiyak. Lumuhod siya sa tabi ng kama. Ang kanyang ulo ay nakasubsob sa kamay ng ina, habang ang mga luha ay umaagos ng walang humpay. Naramdaman niya ang dahan-dahang paggalaw ng kamay ng ina.
Unti-unting nagmulat ng mata si Doña Esperanza. Nagulat ito nang makita si Marco na nakayuko sa kanyang tabi. Umiiyak. "Marco?" Mahina at garalgal na tanong ni Esperanza. Nag-angat ng ulo si Marco. Pula ang mga mata niya at basa ang kanyang pisngi. Patawarin mo ako." Humihikbi si Marco. "Patawarin mo ako, Ma. Ang tanga-tanga ko. Bulag ako. Patawarin mo ako sa lahat ng nagawa ko." Niyakap ni Marco ang ina. Sa pagkakataong ito, gumanti ng yakap si Esperanza. Mahina, pero buong pagmamahal. "Alam ko na po ang lahat, Ma." Patuloy ni Marco. Humihiwalay sa yakap pero hawak pa rin ang kamay ng ina. "Alam ko po ang ginawa ni Clarice. Hindi ko po alam kung paano ko po kayo babayaran. Ang sakit-sakit po ng ginawa ko." Napansin ni Esperanza ang sakit sa mga mata ng kanyang anak. Hindi lang pisikal ang sakit na nararamdaman ni Marco, kundi sakit din ng kaluluwa. Pinisil ni Esperanza ang kamay ni Marco. "Anak ko." Ang boses niya ay mahina, pero puno ng pagmamahal. "Hindi ka kasalanan, anak. Hindi mo kasalanan." "Kasalanan ko po, Ma," giit ni Marco. "Ako po ang nagpabaya. Ako po ang hindi nagbantay. Ako po ang nagtiwala sa maling tao." Hinaplos ni Esperanza ang ulo ng kanyang anak, tulad ng ginagawa niya noong maliit pa ito. "Ang importante, Marco," sabi ni Esperanza, nakangiti ng bahagya. Isang ngiti na nagbigay ng liwanag sa madilim na kwarto. "Ang importante, bumalik ka. Nakita mo ang totoo. Iyan ang mahalaga." Napatingin si Marco sa kanyang ina. Ang mga mata nito ay puno ng pagmamahal, walang bahid ng galit o sama ng loob. "Patawarin mo ang sarili mo, anak ko," sabi ni Esperanza. "Para matuto ka, para magsimula ka ulit. Lahat tayo nagkakamali." Ang mga salitang yon ay parang balm na humaplos sa sugatan niyang puso. Doon, sa tabi ng kama, sa madaling araw, humihikbi si Marco. Pero hindi na ito luha ng pagsisisi lang, kundi luha ng kaluwagan. Niyakap niya muli ang ina ng mas mahigpit. "Ma, uuwi tayo." "Saan, anak?" tanong ni Esperanza. "Sa Batangas, Ma. Sa probinsya. Doon kung saan ka masaya," sagot ni Marco, habang hinahaplos ang buhok ng ina. "Doon tayo magsisimula ulit. Babawi po ako, Ma. Pangako." Tumango si Esperanza. Ang mga mata ay nakapikit. Ang pagod at sakit na kanyang dinanas ay unti-unti nang naglalaho. Ang init ng yakap ng kanyang anak, ang tunay na yakap ng pagmamahal, ang nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Sa labas, nagsisimula ng sumikat ang araw. Ang mga sinag ng liwanag ay tumagos sa kurtina ng kwarto. Nagbibigay ng bagong pag-asa. Makalipas ang ilang buwan, ang simoy ng hangin mula sa dagat ang gumising kay Doña Esperanza. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Mula sa kanyang upuan sa beranda, tanaw niya ang malawak na asul na karagatan. Ang tunog ng alon ay parang lalabay na nagbibigay ng kapayapaan sa kanyang kaluluwa. Hindi na siya nasa loob ng malamig at madilim na mansyon. Hindi na siya nakakulong. Nasa Batangas siya. Sa probinsya, sa lumang bahay bakasyonan ng pamilya Santillan, kung saan niya ginugol ang kanyang kabataan, kung saan kasama niya ang kanyang asawa, at kung saan masaya siyang nagpalaki ng anak. Amoy sariwang isda at asin, amoy kalayaan. Mula sa hardin, may lumapit sa kanya. Nakasuot ito ng simpleng t-shirt at shorts, ang mga kamay ay may bahid ng lupa. Si Marco. Hindi na siya ang Marco na laging nakasuot ng mamahaling suit, laging may hawak na cellphone at laging nagmamadali. Ang Marco na ito ay may ngiti sa mga labi at ang mga mata ay puno ng pagmamahal. "Ma, gusto niyo po bang magkape?" tanong ni Marco. Hawak ang isang tabo ng mainit na kape. "Salamat, anak," sabi ni Esperanza. Sabay abot ng kape.
Napakaganda ng tanawin dito, Yima, sabi ni Marco, umupo sa tabi ng ina. Tama kayo. Wala nang mas gaganda pa sa probinsya. Dito ako masaya, anak ko, sagot ni Esperanza, nakatingin sa karagatan. Ilang linggo matapos ang nangyari, nagdesisyon si Marco na iwan ang lahat sa Maynila. Nagtalaga siya ng pansamantalang CEO para sa Santillan Holdings at kinuha niya ang kanyang ina. Binitawan niya ang lahat ng appointment, lahat ng business trips, lahat ng board meetings. Ngayon, ang priority niya ay ang kanyang ina. Siya mismo ang nagluluto para dito. Siya ang nagpapasyal dito sa dalampasigan. Siya ang nagkukwento ng mga balita mula sa Maynila. At siya ang nakikinig sa mga kwento ng ina tungkol sa nakaraan. Napansin ni Esperanza ang kaligayahan sa mga mata ng kanyang anak. Ang kaligayahang matagal nang nawala dahil sa kanyang pagiging bulag sa ambisyon. Naalala ko po, sabi ni Marco, may ngiti sa labi. Noong maliit po ako, palagi po akong nagtatago sa ilalim ng buhangin. Akala ko po, magiging mermaid ako. Natawa si Esperanza. Isang tunay at maligayang tawa. Ang unang tawa niya sa loob ng maraming taon. Oo nga, sabi ni Esperanza. At palagi mo akong tinatawag para hanapin ka. Sasabihin ko naman, nasaan na ang munting Marco ko? Baka kinain na ng alon. Napatawa rin si Marco. Huminto ang tawa nila. Naging tahimik ang paligid, pero hindi ito ang nakakakilabot na katahimikan sa mansyon. Ito ay isang payapang katahimikan. Ma, sabi ni Marco, seryoso na ngayon ang tono. May sasabihin po ako sa inyo. Ano yan, anak ko? Itinatag ko po ang Esperanza Foundation, sabi ni Marco. Isang foundation para sa mga matatanda na inabuso at pinabayaan. Gagamitin ko po ang bahagi ng kita ng kumpanya para sa kanila. Gusto ko pong makatulong, ma, para makabawi ako sa lahat. Tumingin si Esperanza sa kanyang anak. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata nito. Hindi ito pagpapakitang tao. Ito ay isang tunay na pagbabago. Hindi mo kailangang bumawi, anak ko, sabi ni Esperanza. Dahil sa pagmamahal mo sa akin ngayon, sapat na iyon. Niyakap ni Marco ang ina. Ang init ng yakap na yon ay mas matamis pa sa kahit anong deal na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Sa labas, ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa karagatan. Ang kalangitan ay nagkulay kahel, rosas at pula. Isang magandang tanawin. Pinakawalan ni Marco ang yakap. Tinitigan niya ang ina. Ang kanyang Doña Esperanza, na matagal nang nalanta, ay dahan-dahang namumulaklak muli. Ang mga mata nito ay kumikinang na. Ang mga labi nito ay may ngiti. Hindi lang isang simpleng ngiti. Ito ang unang ngiti ng tunay na kaligayahan sa loob ng maraming taon. Isang ngiti na nagpakita na ang pinakamalalim na sugat ay kayang pagalingin ng pagmamahal. Isang ngiti na nagsasabing, okay na ang lahat. Ito ang tunay na kayamanan. Hindi ang pera o kapangyarihan, kundi ang pagmamahal ng pamilya.